Okay, so good morning, and I'm so blessed to be invited as your guest speaker for a special occasion, your second year anniversary. And the theme is fixing our eyes to Jesus, the race to fame. So bakit ba fixing our eyes to Jesus? So akala natin na we're fixing. But the thing is, the essence of Christianity is transformation. So meaning that when we fix our eyes to Jesus, He is the example of how one Christian should live. So when it comes to sabi nga natin, the essence of Christianity is transformation. The goal of every Christian should always be to be more like Christ. Nababago ang ating, hindi lang ang ating sitwasyon, but much more about our character. The goal of every Christian should be Christ-likeness. So, kamusta po? Dahil alam ko po, hindi lahat dito ay 2 taon pa lamang Kristiyano, marami sa atin matagal na. So, nakikita na ba si Kristo sa buhay ng bawat isa? Kaya nga po sa Book of Hebrews, meron pong 5 warnings doon. Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi po madali. It's not a walk in the park, it's a battle to overcome. Kaya po, marami po akong na-witness for 20 years of going around kasi po ito po yung aking mission work is to minister to the body of Christ. Marami po hindi tumatagal sa pananampalataya. Marami rin po bumibigay, marami rin po sumusuko dahil hindi nila nakayanan ang hamon ng buhay bilang Kristiyano. Dahil ang buhay Kristiyano, dapat po nakikita na sinabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. Ibig sabihin tayo po ay dapat angat, kakaiba. Hindi tayo gagaya sa buhay ng mga tao na walang Kristo. Now, paano po ba magtagal sa ating pananampalataya? Ano po ba ang mga dapat bantayan natin sa buhay natin para tayo po ay manatili? Imagine, kayo po, no? Kasi po, madalas na po ako dito sa church na to, pagka Sunday na invited po ako speaker. So, nanakha po ako, ang dami-dami niyo po ngayon dahil anniversary. Lahat po excited. Paano po kung hindi anniversary? Excited pa rin po ba tayo? Eh kung wala pong okasyon, meron pa rin po ba ang init ng ating puso para tayo'y katagpuin ng Diyos? Minsan po, marami po kasi akong invitation pag anniversary. Yung mga tao mas excited sa handaan kaysa sa mensahe. So, sana po ang aming tugon ngayon ay makatagpo ang ating Panginoon. Amen po ba? So, tingnan natin ano yung mga babala para tayo po ay hindi manlamig sa ating lakarin. First warning, nakita natin yan sa Hebrews chapter 2:1. Therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away, letting slip away. Ang pinaka-danger po sa ating mga Kristiyano, pag nanlamig na po tayo at wala na po tayong gana, magbasa ng Bible. Yan po yung first sign na naglalamig na tayo. At ang pinaka-sign na nakakatakot, hindi na po tayo magtatanong sa Diyos. Marami sa atin namumuhay na walang gabay at pangunguna ng ating Panginoon dahil po hindi po tayo nasanay magtanong at magsaliksik sa Diyos. Dapat po ang bawat Kristiyano marunong po magtanong kasi hindi po natin kaya ipamuhay ang ating buhay nang wala pong gabay at kalakasan at biyaya ng Diyos. Kaya nga dapat po in every decision making, lahat po tayo magtanong. At yan po ay nagsisimbolo na pag ikaw anak ng Diyos, ikaw po ang unang-unang lalapitan mo pag humaharap ka ng mga pagsubok ay ang ating Ama. Hindi natin kaya sulbahan ang buhay natin apart from Christ. Lagi natin sinasabi, apart from you, we
can do nothing. And yet, bakit maraming Kristiyano kaya niyang mabuhay ng walang gabay at pangunguna ng ating Diyos? Mga kapatid, Christianity is all about having relationship with God. Yan ang pinakamahalaga sa ating buhay, relationship. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, the moment you eat this fruit, you shall surely die. Hindi naman namatay si Adam na alam nating kamatayan. Ang ibig sabihin ng die, nahiwalay. Kaya from then on, yung source of life nahiwalay. Kaya tayo po ang naghari sa buhay natin. Buhat noon, ang tao ang nagtakda ng tama at mali. Kaya ngayon na tayo, kung totoo tayong anak ng Diyos, tayo ay na-reconcile. Hindi tayo lumipat ng ibang reliyon, kundi na-reconcile. Nabalik tayo sa source of life. Ngayon, ang bilang Kristiyano, ibig sabihin, hindi na tayo magtatakda na kung anong tama at mali sa ating buhay, kundi ang Diyos na. Yan ang ibig sabihin na kung paano tayo magtatanong sa every decision, yung dating nakasanayan natin na tama, pero ngayon may gabay tayo at may banal na Espiritu, sila na ang magtatakda anong tama at mali sa ating buhay. Yan ang ibig sabihin na siya ang naghahari sa atin. Madalas po kasi, we treat Jesus Christ as our Savior. Lord, provide for us, protect me, provide, preserve, pahingi, lahat hinihiling natin. Pero sana po dumating naman sa ating takda ng ating buhay na siya naman po ay maghari. Hindi lang yung matatanggap natin, kundi anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kahit buhay Kristiyano, may kaguluhan, walang kapayapaan, dahil hindi pa rin naghahari si Kristo. Kaya nga, ang unang sign na tayo po ay nanlalamig, wala tayong ganang magbasa ng Biblia. Second, hindi tayo nagtatanong. When was the last time nagtanong ka kay Lord sa direksyon ng buhay mo? Kaya minsan, pag hindi tayo nakakarinig sa Panginoon dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible, kaya wala pa rin direksyon ang buhay. Paikot-ikot ang buhay Kristiyano. Pag ikaw ay lumalago spiritually, dapat ang buhay din externally ay pabuti ng pabuti, paginhawa ng paginhawa, paganda ng paganda. Pag hindi nangyayari yan, baka dahil yung loob natin, hindi rin nababago. Ang importante, ang buhay natin, yung panloob. Kasi sa Old Testament, external life matters. In the New Covenant, inner life matters. Ibig sabihin, ano yung nasa loob? Yung motibo mo, yung attitude mo, yung pag-iisip mo, at yung external, yung pananalita, at pag-ugali, yung action. So, kamusta po ang ugali ng mga tao dito? Parang wala kang 10. Ano yung iba? Reason for warning. Bakit po binigyan po ng babala? Dahil we have a greater privilege. Yung mga Old Testament saints, wala silang capacity to be holy. Bakit? Kasi hindi nananahan sa kanilang banal na Espiritu. At the same time, sa ating mga New Covenant saints, meron tayong Holy Spirit and we have the grace of God. Every time, sabi ng Panginoon, every time you're given, you're tested every day. Araw-araw kasi sinusubok tayo Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon para tayo pumili ng tama. Example, okay? Alam mo, minsan, natukso akong magalit. So, nagsumbong ako sa Panginoon, Lord, kita mo itong tao to kasi parang niloko niya ako Alam mo, sabi ng Panginoon sa akin, Grace, ba't ka nagagalit? Sabi ko, kasi unfair siya Alam mo, sabi ni Lord, Grace, the moment you gave up your life to me, you gave up your right. Wala kang karapatan magalit. So, kamusta po ang galit?
Sino po dito magagalitin pa din? Palaaway pa din, palasigaw pa din. Alam mo, lagi kong challenge ang mga, in every conferences ko, ang isang challenge ko sa Christians, stop lying. Kasi po, bakit po ang Kristiyano casual magsinungaling? Samantalang the first recorded sin in the Bible is lying and the last recorded sin in the Bible is lying. How come Christians lie casually? Dapat tayo po hindi na po nagsisinungaling dahil tayo po ay nasa katotohanan. Kailangan po matutunan natin magsalita, magsabi sa katotohanan. Amen po ba? Now, so meron pong biyaya. Okay? We have the second warning. Sabi dyan, therefore, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my work for 40 years. So mga kapatid, sabi dito, huwag daw natin patigasin yung puso natin katulad ng mga Israelita. Bakit ba anong meron sa Israelita? Alam mo, ang Panginoon, every time na nanalangin sila, sinasagot ng Diyos. Nagpupuri sila sa Panginoon, nagpupuri sila pag nakakatanggap sila ng himala o sagot sa kanilang panalangin. Pero every time na nahihirapan sila, ano nangyayari? Nagre-reklamo. Puro reklamo. Puro kung ano mga pinagsasabing negative. Alam niyo po ba, merong universal law ang Panginoon. According to your faith, it will be done to you. Hindi mangyayari isang bagay kung wala po tayong pananampalataya kasi universal law po yan. At meron din pong law ang Panginoon, sabi diyan, kung ano sinasabi mo, mangyayari. At lalong-lalo na, pag iniisip mo pala, kaya marami akong nakikita mga Kristiyano, ang isip nila sa buhay nila, ang hirap ng buhay. Mga kapatid, when you have that mindset, diyan pupunta ang buhay nyo. Pero pag kayo po iniisip nyo, ako'y anak ng hari at hindi ako magkukulang, doon pupunta ang buhay natin. Kaya importante yung ating pag-iisip at ang ating pananalita ay will affect our lives. Kaya importante na tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos sa isipan natin para pag tayo po'y humarap sa pagsubok, hindi negative ang unang-unang maiisip kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga madalas, pag tayo nakakatanggap ng pera at maliit lang yung amount, pero ang laki na pangangailangan, anong unang-unang sasabihin at iisipin ng isang tao? Ay, kulang. Kaya kulang Alam mo mga kapatid, ako kahit sa laki ng pangangailangan ko, hindi ko sinasabi, lalo na pag naubusan ako ng pera, hindi ko sasabihin na, ay, wala na akong pera, ang hirap na ng buhay. Alam mo, lagi iniisip ko at sinasabi ko, dahil ako naniniwala ako, anak ako ng hari at anak ako ng Diyos, pag naubusan ako ng pera, ang una-una sasabihin ko, excited ako dahil may himala ako. Kaya dapat positive. Kasi nga, sabi ng Panginoon, kung ngayon narinig nyo ang boses niya, huwag niyong patigasin ang puso nyo. Ibig sabihin, huwag niyo palaging isipin yung masama. Kasi faith and fear have the same principle. Faith, believing good things will happen. Fear, same principle, kaya lang, bad things will happen. So, sino pong nagdo-dominate sa buhay natin? Faith or fear? Nasa atin po yun. Kaya importante, makilala po natin ang ating Panginoon dahil sa ating pagkakilala, doon po mawawala ang ating mga alalahanin, mga takot. Dahil the more you get to know God, the more your fear and your worry will diminish na nawawala po. Kaya, importante po, kamusta po ang araw-araw na pamumuhay at pananaw sa buhay. Now, kaya nga ang Diyos,
Okay? Sa story ng mga Israelites, galit siya kahit binigay niya ang lahat ng kanilang request. Bakit? Dahil hindi sila natutong magtiwala sa Panginoon. Christianity, being a believer, is all about trusting God. Pag sinabi mo nagtitiwala ka, ibig sabihin, nakatuon ka sa Kanya. Kaya yung thing nyo is looking, fixing your eyes. Huwag sa problema, huwag sa mga pagsubok, huwag sa mga bighati. Fix your eyes to Jesus. Pag nahihirapan, tumingin ka agad kay Lord at sa salita niya. Pag nasasaktan, tumingin ka agad. Alam niyo po ba yung testimony ko? I have a medical condition, okay? Sabi ng doctor 2020, I will die. Pero sabi ni Lord, this sickness will not end in death. At ngayon, nakatayo ko, nagpapahayag ako sa inyo ng kabutihan, katapatan, kapangyarihan. Dahil dapat bawal sa akin ang ginagawa ko, nagko-conference, pero makita nyo yung lakas ng Panginoon dahil sabi niya, Grace, magtiwala ka, hindi kita bibiguin. Ang faith, remember, faith is based on the promise. So paano ka magkakaroon ng tiwala at pananampalataya kung wala kang naririnig sa Diyos? Kaya yan po ang challenge sa atin. Hindi po tayo lalago sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon kung hindi natin siya naririnig. Importante sa lahat ng pagsubok, problema, decision making, narinig natin ang Diyos dahil pag narinig mo ang Panginoon, dito nakabase ang ating pananampalataya. How can you have faith when you do not hear God? Saan niya binabase na may pinangahawakan ka? Saan mo ibabase na may solusyon sa problema mo kung hindi mo naririnig ang Diyos? The only way you can make it in this life is when you have faith based on the written and the spoken word of God. Narinig mo siya, kaya kaya mong lumaban, kaya mong harapin ang lahat ng sitwasyon mo dahil narinig mo siya. Doon naggaling. Kaya lahat po ng aking pagtitiwala, hindi yan vague, hindi yan malabo, dahil narinig ko siya. Kayo po, kamusta ang pagsasaliksik niyo sa Diyos? Naririnig niyo po ba siya? Imagine, marami akong Kristiyano kilala. Baon sa utang. Pray sila na pray. Kasi bakit ang solusyon, hinihiling nila, mga kapatid, dumating sana sa antas ng buhay natin, hindi natin hinahabol ang solusyon, kundi habulin naman natin, Lord, anong gusto mo? Dahil pag narinig natin ng Diyos, Grace, ito yung gusto ko, do you think yung problema mo hindi kayang solusyonan ng Diyos? Kaya minsan, hindi niya sinusolusyonan kasi bingi tayo. Ayaw natin makinig. Kaya nga sabi niya, huwag niyong patigasin ang puso niyo. Huwag kayong mag-resort. Huwag kayong laging tumakbo sa utang dahil may Diyos po tayo. Dapat ang anak ng Diyos hindi namumuhay sa kakulangan at sa kahirapan. Sa umpisa, marami po akong mga members. Lahat po ng members namin mahirap. Halos walang-wala. Pero dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagsunod nila, nagkaroon sila ng relasyon, lahat po sila hindi na mahirap. Bakit? May nabago. Pag nabago po ang ating pagkatao, automatic po ang ating buhay mababago. Kaya ang i-aim natin at the end of the year, dapat kamukha na natin si Kristo. Tingnan mo yung katabi mo kung kamukha niya si Kristo. Ha? Tingnan mo nga. Baka naman hindi pa kamukha ni Kristo yan. Ha? Baka naman pati pananalita kasi mga kapatid, ganito yun eh. Madali maging banal sa loob ng church. Pero pagdating sa bahay, kamusta po? Yun. Maraming fake na Christian sa loob ng church. Kailangan, kung ano ka sa loob ng simbahan, ganun ka rin sa loob ng bahay. Hindi pwede na pagdating sa church, ang babait natin. Hello sister, hello brother. Pero pagdating sa bahay, sinisigawan ng asawa, nagmumura, nagsisinungaling, chismosa,
Ay, mga kapatid, hindi Kristiyano yun eh. Kaya dapat, hindi lang tayo nagse-celebrate ng anniversary. Ang true celebration is we thank God. Bakit? Dahil sa pagpapala, dahil sa kabutihan niya, nagpapasalamat ako araw-araw. Bakit? Dahil binabago niya ako araw-araw. Yun ang totoo pagpapala. Kasi aanin ko ang pera, aanin ko ang kayamanan, kung ang tingin ng tao sa akin, napakasama akong Kristiyano. Mga kapatid, ito ang challenge ng Panginoon sa ating lahat. Ayaw niya habulin natin ang pera, ayaw niya habulin natin ang katagumpayan, habulin natin siya. Pursue Christ until Christ is shaped in us. Makita talaga ang pagbabago. Kaya nga, mga kapatid, we can only be changed when we allow the Holy Spirit to change us. Anyway, a hardened heart makes one incapable of receiving the blessed gift of understanding. Pag matigas ang puso, hindi niya tayo bibigyan ng gift of understanding. Bakit kailangan natin ng gift of understanding? Napakahirap po. Daanan mo isang paghihirap, pagsubok, na hindi mo nauunawaan bakit nangyayari. When God gives you understanding, God will let you understand bakit nangyayari sa buhay mo yan. Tatlong bagay po, tatlong klase ang nature ng ating problema. Number one, tayo po'y sinusubok ng Diyos para ang ating pananampalataya ay lalago. Second, tayo po ay nadidisiplina ng Panginoon. Pag anak ka ng Diyos, didisiplinahin ka. Mga kapatid, hindi pwede na anak ka ng Diyos, ikaw po ay maliligtas na namumuhay sa kasalanan. God will never let you get away living in sin. Dahil pag ikaw anak ng Diyos, ang unang evidence na anak ka ng Diyos, dinidisiplina tayo ng tatay natin. Kaya nga, pag tayo po namumuhay sa kasalanan, sa mali, hindi tayo napapalo, nadidisiplina ng Diyos, magtanong tayo, ako ba ay anak ng Diyos? Because one time, someone asked me, Pastora, how do you know that God loves you? Siyempre, majority, sasabihin natin, God loves me because He died for me. No, yes, yun. Pero sa akin, the evidence that God loves me is because He disciplines me. Ayaw niya ako palagpasin ang mga mali ko sa buhay ko. Ayaw niya palagpasin mga kasalanan ko. Bakit hindi niya palalagpasin niya? Kasi gusto niya tayong mabago. Dahil true Christianity is all about changing from the nature of Adam to the nature of Christ-like. This is the calling of everyone who claim that you are a child of God. You are being transformed into the image of Christ. Kaya nga hindi yan patagalan ng gaano ka nakatagal magsimba, kundi gaano nakalaki si Kristo na nakikita sa pag-uugali ng bawat isa. Especially sa pananalita at sa ugali sa loob ng bahay. Kamusta po ang integrity? Kamusta po credibility? Kamusta ang honesty? Lahat po ba tayo lumalago sa aspeto na yan? Kaya nga, mga kapatid, lahat tayo, imagine the Israelites experienced bitter water. Ibig sabihin, lahat tayo makakaranas ng bitter experiences. Dapat sa atin po, marunong na po tayo, madali na po tayong magpatawad. Ang pinakamasakit sa buhay Kristiyano ay magkimkim ng sama ng loob, lalong-lalo na makainis at asam sa puso natin. Hindi man makita ng tao yan, ang Diyos, kitang-kita ang puso natin. Kaya mga kapatid, kung meron kang unforgiveness, kasi naalala ko sabi dyan no Matthew 6:15, if you do not forgive your brethren, your heavenly Father will not forgive you. Remember, in address ni Jesus Christ, your Father. Ibig sabihin, He's addressing this warning
sa mga anak ng Diyos. Hindi niya ginamit na God will not forgive you. Sabi niya, your Father will not forgive you. Pag wala mong kapatawaran, walang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya importante na lahat po tayo namumuhay malinis ang puso. Malinis ang puso natin sa galit, sa inggit, sa selos, saan pa? Sa bitterness and unforgiveness. Lahat po yan. Hayaan natin ang Diyos, ituro niya. Sa ating panalangin, huwag naman puro hingi. Huwag yung Lord, bless mo, oh Lord, provide for me. Sabihin naman natin kay Lord, Lord, ano yung hindi ka lugod-lugod sa harapan mo sa buhay ko? Alam mo, pag tinatanong mo yon, malulugod ang Diyos. Ibig sabihin, meron kang puso para sa Kanya. Kaya mga kapatid, kamusta po ang hunger natin for God? Hello? Kasi mga kapatid ha, ang tao sa ICU, napansin nyo walang gana kumain? Yung mga patay sa morgue, walang lalong gana kumain. Tama? Ngayon, kung wala kang desire o hunger for God, dalawa lang yan. You are spiritually sick or you're spiritually dead. Which is which? Kasi hindi pwedeng nagsisimba ka Sunday after Sunday, pero wala kang desire for God. Yan yung sinasabi sa Revelations na lukewarm. What does it mean to be lukewarm? Kasi sabi ni Lord, sana, cold ka na lang. Ibig sabihin, kung backslide ka, backslider ka. Kung hot ka, you're passionate for Christ. Pero ayaw niya sa lahat, lukewarm. What does it mean? Nagsisimba ka pero wala kang puso sa Diyos. That is lukewarm. And God, sabi niya, I will speak you out. Hindi ka ipipreserve ng Diyos. Kaya sabi nga niya, to those who endure to the end will be saved. Hindi pa natin nakartan ang kabuuan ng ating kaligtasan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa salita niya, sabi, He came to deliver His people from sin. Tayo kasi, alam natin, tinanggap na natin si Kristo, we're on our way to heaven. Pwede ba yun? You're on your way to heaven, pero palaaway ka, palamura ka? Hindi pwede yun. Dapat, unang-una, ang ililigtas sa atin, yung ating mga kasalanan sa loob, sa puso. Amen po ba? Kamusta po yung ating pag-uugali? Tahimik ka. Fourth warning, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains the sacrifice for sins. Ibig sabihin, God wants His people not to be religious, but to be godly. Kasi marami sa atin, religious lang, legalistic, pero hindi godly. Di ba sa nasabi natin, our Philippines is a Christian nation. Actually, what does it mean to be a Christian? Kala natin kasi we believe in God. But the thing is, being Christian means being godly. It always shows in our way of life. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magsabi na nagsisimba tayo every Sunday, pero paglabas ng simbahan, ibang anyo naman tayo. Kamusta po? Dapat consistent tayo. Who we are inside the church will be the same wherever we are. Nasa work ka, nasa school ka, nasa bahay ka, consistent ka. Kaya nga dapat ang Kristiyano hindi na nagsisinungaling, hindi na nagchichismis, hindi na naninira, hindi na nagsiselos, hindi na naiinggit. Importante, lahat tayo, alam natin na kailangan mabago. Alam niyo po ba, anong kailangan yung mabago sa buhay niyo? Dahil kung hindi niyo hihingiin yan. Kaya nga, importante sa ating pagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng Panginoon ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin mabago. Meron pang warning dyan sabi niya, pursue peace. Ibig sabihin, tayo po ay dapat peacemakers. Kung tayo inaaway, hindi tayo mangangaway.
Amen po ba? Kaya ba natin yan? Kaya. So, pag ikaw ang chinichismis, hindi ka gaganti ng chismis din. Pag ikaw sinisiraan, huwag ka rin gaganti ng paninira. Dahil sabi nga ng Panginoon, be holy, for I am holy. It means tayo ay kakaiba. Big different. Pag sinasabi nila, bakit hindi ka nangangaway? Kasi anak ako ng hari. Anak ako ng Diyos. Ako, hindi ako magtataka, maraming Kristiyano na mahirap eh. Bakit? Kasi walang pagbabago ang ugali. Christianity is all about being Christ-like. Kaya, we are what? The peace of God has ruled in our hearts. Okay? Peace and contentment are maintained by the obedient heart of life. Ibig sabihin, ang kapayapaan at ang contentment na lilikha yan, mga yan, galing yan sa puso na masunurin. We need to be obedient. Kaya nga, ang kailangan natin sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig sabihin, we are commanded, lumago tayo sa biyaya ng Diyos. Ano bang requirement para tayo ay may biyaya? Sabi ni Lord, He gives grace to the humble. Sa mga babang loob, doon lang niya ibubuhos sa kanyang biyaya. So ano ba yung ibig sabihin ng biyaya? Kasi akala natin ang biyaya ay license to sin. No, that is power enabling us to obey God. Example, okay? When I was really tempted to be angry, okay, natutokso akong magalit. Kasi dati yan ang weakness ko, magagalitin. Kasi I have a very strong personality. You know what happened? Nung sinabi ni Lord, kasi meron pong nag-apply sa akin, okay, that time when I was still living with my son, so, meron nagsabi sa akin, Pastora, gusto ko pong mag-work sa inyo. So sabi ko, sige, binili ko ng ticket. Then finally, nung pagdating niya ng Manila, sabi niya, ay, ayoko na pala. Siyempre, nakakapikon, di ba? So sabi ko, Lord, inis na inis ako, sabi ni Lord sa akin, Grace, ba't ka nagagalit? The moment you gave up your life, you gave up your right. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi niya, puntahan mo, bigyan mo ng pamasahe, ipag-pray mo, at ihatid mo para makauwi siya. Sabi ko, ang hirap naman nun. So, ang ginawa ko, pinili ko sumunod sa Diyos sa sinasabi niya. Kasi ang temptation doon, sunurin ko yung gusto ko. Awayin siya, laitin siya, bahala ka sa buhay mo. Yan ang temptation eh. But when I obeyed God, what happened? Grace is activated. Ibig sabihin, yung biyaya niya, lumika, yun po ay nag-activate sa puso ko by the time na sinabi ko, sige Lord, susunod ako, nagpasakop ako sa Kanya. Yung biyaya ng Diyos, kumilos sa puso ko by the time palapit na ako sa taong being unfair to me, nabago ang puso ko. Bakit? Kasi pinili ko sumunod sa Diyos. Every time we are tempted to submit to ourselves or our rights or submit to God, pag tayo nagpapasakop sa Diyos, yung biyaya niya mag-activate and we will have a change of heart. Kailangan araw-araw lumago daw tayo sa bagay na to, yung biyaya niya. What does it mean? It means we grow in humility. Next, sabi niya, grace and the knowledge. Importante, lumalago rin tayo sa pagkakilala sa Diyos. Bakit? Dahil hindi natin kaya sumunod sa Diyos na hindi natin kilala. Hindi natin kaya magtiwala sa Diyos na hindi natin kilala. Pero the moment you get to know Him more and more, the more kaya mong sumunod, kaya mong pagkatiwalaan, dahil nakikilala mo siya higit pa. Amen po ba? Kaya nga sabi dyan, kailangan lahat ng bagay na yan lumalago. Kasi tayo mga kapatid, minsan, mas gusto natin dumami ang pera kaysa yung pagkakilala natin sa Diyos. You know why sometimes God allows financial struggle? Hindi dahil para parusahan tayo, simply because He wants to reveal Himself to us na He can provide.
Alam mo ba, no 2020, nung na-hospital ako, I was admitted to a private hospital. My bill was 96,000. Katatayo lang po ng church namin sa Davao kasi I have 10 affiliations, okay? So, nung finance ko yung church na yun, naubos 2020, pandemic yun. Wala kami natatanggap na tithes and offering. Pero I was able to build and natayo ko yung church. Kaya lang, nung nagkasakit ako, wala akong pera. So sabi ko, Lord, ang bill ko 96,000. Alam mo, sabi ko, Lord, you allow this in my life. Sagot mo ko. Lumabas ako ng hospital, gising ko, wala akong utang. God paid for everything. You see, when you know God, the peace of God grows also in your life. The reason why He allows me not to have money so that I will not trust what my capacity, yung kakayanan ko, kundi sa Kanya. Kaya nga sabi niya, man should not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. Ibig sabihin ng bread doon, our capacity to sustain ourselves. Darating ang araw, aalisin niya yan. Anong meron tayo? But you see, when you have the Word of God, kahit wala na yung bread, when you have the Word, you'll make it. Kaya yun ang importante. We have the Word of God. So, even if you don't have the strength, you do not have the capacity or even provision, when you have the Word, you'll make it in life. Tatagal po tayo. Ang hindi lang tumatagal, yung walang salita, walang pangako. Kaya nga sabi dyan sa 2 Corinthians 6:1, laboring together as God's fellow workers with Him, then we beg of you not to receive the grace of God in vain, that merciful kindness by which God exerts His holy influence on souls and turn them to Christ. You see, that's what grace is. Ang grace, the holy influence, para lang tayo sumusunod sa Kanya. That's what grace does, okay? Kaya nga sabi niya, do not receive it if no purpose. Huwag niyong baliwalain ang biyaya ng Diyos because it is giving us a chance to trust Him, to obey what His Word says. Now, sabi dyan sa Philippians 2:12-14, dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing. This is the evidence that God is at work in us. May desire tayo to please Him. When you do not have a desire to please Him, it only shows the absence of God working in your life. That this is the evidence. Kaya nga, importante, pag tayo po mag-examine our life, do we have a desire for God? Kaya nga, importante sa atin, tayo po ay matutong humingi sa Diyos. Panginoon, dapat po, kasi ang dinil niya sa Romans 6:6, we know that our old and renewed self was nailed to the cross with Him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive or evil, that we might no longer be slaves to sin. Ibig sabihin, dinil ni Lord yung desire to sin. Pinalitan niya, desire to please Him. That is the evidence of true born again. Ngayon, kung gusto mo pang magkasala, wala kang desire kay God to please Him, and yet nagsisimba ka, baka hindi ka totoo born again. Okay? Kaya importante, tayo po ay lumalago sa ating desire for God. Holiness is a battle. Kaya nga, dapat meron tayong kalakasan, piliin yung tama sa harapan ng Diyos. Kaya, in every decision, we need to really ask God's help. Dahil sabi niya sa Revelations 2:17, He who is victorious shall inherit all these things, and I will be God to him, and he shall be my son. Ang makakatanggap lang
ng mga pamana sa Diyos ay yung mga nagtagumpay. Ang mga hindi nagtagumpay, walang mamanahin sa Panginoon. Kaya nga, dapat tayo sa Matthew 24:13. Okay? Sabi niya, he who endures to the end shall be saved. Mga kapatid, hindi lahat tatagal, hindi lahat magiging matibay. Kasi lahat tayo haharap sa mga pagsubok, lalong-lalo na sa kapwa natin. Ang pinakamahirap ay yung mga tao sa paligid natin, taong malapit sa atin. Pag naranasan natin masaktan, paano po natin ititilyan? Everyone is not spared from pain and suffering. Pero sabi ng Panginoon, to those who endure to the end will be saved. To endure and persevere until the end ay isa ang solusyon. Fix our eyes on Jesus. Tignan natin si Kristo. Pag nasasaktan ka, tignan mo si Kristo. Pag nahihirapan ka, tignan mo si Kristo. Pag nahihirapan at nagsasuffer ka, look to Jesus. All of us will never be spared from pain and suffering. But when we are focused on Jesus, God will see us through. Kahit ano pang dilim, hahayaan mo na si Kristo maging liwanag natin. Kung ikaw confused, hayaan mo si Kristo ang salita niya pagkabay sa atin. Mga kapatid, I pray, hindi lamang anniversary ang excitement natin pag nagsisimba. Excitement natin every Sunday, every day, is katagpuin ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So, ang goal natin, to be more like Christ, pag ikaw lalong nagiging kamukha ni Kristo, I assure you, your life will become better and better. Paginhawa ng paginhawa, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, dahil ang unang pinaganda ng Diyos ay ang ating panloob at susunod na ang panlabas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Father, I thank you, Lord, for your message that truly in this life, we only have one focus, and it is you, Jesus Christ. No matter what we face in life, as long as we fix our eyes on you, all things are possible, for you are a good God to us. Lord, I pray that you will bless your people with your Holy Spirit, with a desire to know you, the desire, Panginoon, to please you. Palitan mo yung desire nila for earthly blessings. Palitan mo, lagay mo, Lord, desire to please you. And that is faith. Father, I bless this church. Let this church continue to persevere and conquer the enemies, and even, O God, endure to the end. Let them be a church of the last days where they will carry your presence and your glory. When they go out and witness, people will believe that the God they serve is powerful and faithful because they witness you in their lives and through their lives. Father, I give you all the glory, the honor, and the praise. Lord, salamat po sa lahat-lahat ng pangyayari, Panginoon, sa buhay namin. All things work for the good of those who love God, for the purpose of God to be more like Christ. Salamat po sa iyo po lahat ng papuri pa sa salamat kalwalhatian. Lord, patuloy ka pong maitaas sa bawat isa sa simbahan na to at sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen.